Ayan po, ako ay magluluto ngayon. Ngayon po ay linggo. Karaniwan po special po ang aming inuulam kapag linggo. Pero ngayon po dahil sa dami ng tirang ulam sa ref, pagsasama-samahin na lang. Tawag po namin dyan ay pinagtagpo-tagpo. Ito po, tulad po nito, pakbit po ito. Niluto ko nung nakaraan. Ewan ko ilang araw na. Hindi naman po sira. Nasa ref po galing yan. So initin ko na lang ngayon yan. Ito naman po yung adobo. Initin ko na lang din ngayon yan. O di po ba, terno na yan. Adobo tsaka pakbit. Pero magpiprito pa rin po ako ng, ayan, pangalan na to, tokwa. Ayan, gagawa ako ng sauce niya. Ayan, mayroong bawang, sibuyas, at saka dalawang klaseng sili. Tapos, toyo at suka po ang gagawin kong sausawa dyan para medyo masarap-sarap. So, magpiprito na po ako muna at nang makatapos-tapos na. Ayan, nagpiprito na ng tokwa. Ayan, may nakasalang pa. Isang buong tokwa po kasi yan. Ayan, ang ating ulamin. Ay, tingnan niyo po yung aming kawali, kawawa, butas na. Tanggal na kasi yung tangkay, pero nagagamit pa rin naman siya. Hindi pa naman siya pang basura dahil may pakinabang pa. So, ayan, ang aking nilulutong. Ayan ang bagong luto namin ngayon, tokwa. Pero puro tira ang aming ulam na pagsasama-samahin lang. Ang ating sinaing ay, ayan, ayun, malapit na. Wala po kaming rice cooker, ayan. Sa kaldero lang talaga kami nagsasaing para medyo tipid sa kuryente. So, ayan po ang aming tanghalian ngayon. Hintayin maluto at magagawa ng sauce, ng sarsa o ng sausawan. Ayan po, gawa tayo ng sausawan nung ayan konting bawang lang, dalawang lang yan, cloves ng bawang, tapos isang sibuyas. Paghahalo-haluin lang dyan yan. Malinis po ang kamay ko ha. Tsaka sili, dalawang klaseng sili. Lalagyan ko din ng konting paminta, kahit wala pa yung mga toyo at suka, lagyan ko na rin ng konting paminta yan. Ayan, takpan natin ang paminta. Tapos ito yung ating paubos na suka na. Paubos ng ating suka. Ayan. Konti lang naman yung aking niluluto. Isang buong toko lang. Tapos toyo. Di ko po alam sa iba kung paano gumawa ng ganito. Pero ako ganito pong gumawa ng sausawan yan. Tapos ilalagyan ko din ng konting asukal yan. Wala lang po. Hindi ko rin po alam kung ano yung style na iba. Pero ako naglalagay na konting asukal yan. O konti isang ganyan lang. Panlaban lang po dun sa asim ng suka. So, ayan ang ating sausawan. Ito na ang ating sausawan ng siyempre maraming sibuyas. Pero maliit nga lang pong sibuyas yung nilagay ko. Mas masarap pa nito sana mas maraming sibuyas. So, yun po ang aming sausawan. Ipiprito ko. Pinipirito ko ng tokwa. Yan. Kasama nitong aming mga tira-tirang ulam. Alam niyo po, ang bango pa rin niya. Nabango pa rin talaga siya, oh. Kasi hindi naman siya napanis. Tapos, syempre, ang all-time favorite. Syempre, alam niyo na po, matagal masira ang adobo. So, ayan po ang aming ulam ngayon. At yun natin, yung piniprito kung malapit na matapos. So, ito na po yung naunang hinango. Dalawang salang bali siya, oh. Taas ay ng sausawan, oh. Di po ba? Medyo may arte pag pinagsama mo. Gusto ko nang tumikim. Tikman ko na nga. Ayan. Hindi po ako makain ng sili. Ganyan lang ako. Kain. Harap. Ito po. Kukutsarahin ko at gusto ko ng suka. Siyempre pag kumakain po kami niya, may kanya-kanya naman kami gagahin. So, ayan. Higupin ko to. Ang sarap. Na. Hindi pa patapos, may pinipirito pa. Tapos yung pong sinaing namin na iniinin pa lang. Paborito namin to, pritong tokwa. Ngayon, kaya ko lang siya pinirito kasi nga, para naman meron kaming ibang bagong ulam. Dahil ang ulam namin ay puro tira-tira lang, o tawag namin ay pinagtagpo-tagpo. Pag linggo po talaga, medyo masarap sana ang niluluto ko. Nag-iinarte ako. Parang kaysa kumain kami sa labas dahil nagkikrave pag linggong gumala.
So, hindi kami gumagala. Pag linggo, hindi naman po talaga kami karaniwang gumagala. Nagluluto na lang ako ng medyo special na hindi namin laging inuulam. Pero ngayon, hindi rin naman ako magluluto ngayong linggo dahil mga tira-tira nga lang. Ngayon, kitang-kita niyo po ang aming kawaling butas. Diyan po yung tangkay, pero butas na siya. Masarap po kasing pagprituhan ito. At dito po sa pinagpiprituhan ko na to, dito ko rin po iinit yung pakbet at yung adobo. Diyan na rin para tipid sa hugasan. Masipag na pong maghugas, pero gusto ng tipid, okay na yan. Masarap pong paglutuan kasi ito. Ito pa yung lumang-luma namin. Nung bagong kasal pa lang kami ni Jowa, itong aming binili. Maliit lang, kaya maliit kasi nga dadalawa lang pa lang kami noon. Pero ngayon po, meron kaming medyo malaki. Pero mas gusto ko pa rin itong pinaglulutuan. Pag ganyan, konti-konti lang ang lulutuin. Ayan, tapos na po yung ating piniprito. Hahanguin ko ng lahat. Tapos na. Ito na. Tapos, ayan, hanguin natin. Yung katabi ng kanyang sausawan. Gusto ko sana dito yung malutong, pero si Joe ayaw niya ng malutong. Gusto niya yung medyo may lambot. Yung loob. Yung ganito, gusto ni Jowa ganito yung pagkakaprito ng tokwa, ay may ganyan pa sa loob. Hindi na. Ako naman gusto ko sana malutong. Since ayaw niya nung meron, masyadong malutong, gusto niya nung medyo malambot, sige, para isang lutuan na lang. Tapos ganito po ginagawa ko, ha. Yung pong sobrang mantika, dahil iinitin ko lang naman yung mga gulay. Yung gulay muna. Ito po, meron ako ditong maliit na ito, makita niyo, maliit. Ito ang sobrang mantika, ilalagay sa maliit na kasirola, yan o. Yan yung mga used oil namin, dito po nakalagay, yan ang mga used oil. Tapos ito may pino-pino pa. Diyan ko na lang ilalagay yung yung pakbet para initin. So, ito, naka 1 point na tayo ng ulam natin. 1 point. Tapos yung pakbet, dyan ko na rin siya iinitin. Yung pakbet dito na. Pero pag yung adobo na ang iinit ko, hinuhugasan ko na itong lutuan. Pero dito ko na rin siya iinitin para isa na lang. Pero huhugasan ko yan mamaya. Para naman hindi humawa yung gulay dun sa So, ayan, ganyan lang. Tatakpan natin. Ayan ang pakbet. Kasi sayang din pagka hindi ininit. Masisira lang yan pag hindi itinago. So, yan pong ating pakbet. Ayan o. Oops. Tapos tatakpan na lang yan. Pag kumulo, hango. Yung kanin natin konti-konti na lang. Okay. So pag ito kumulo, hahanguin ko na. Hugasan ko lang tumaya-maya. Lalagay ko naman dyan yung adobo. Para painitin dyan na lang din. Habang iniinit ito. Pero kung wala kang iniinin na kanin po, pwede ng dalawa yung pag-iinitan ko para sabay na agad. Since iniinin pa rin naman yung kanin, so pwede nung dito na lang sa isang lutuan yan. Maya-maya, napakainit. Maya-maya po ay kakain na naman kami. At tag dito, tira-tirang ulam ang aming ulam ngayong linggo. Pero puro paborito naman namin yan. Pakbet, mahilig ako dyan sa pakbet, tsaka kay adobo, paborito rin naman, tsaka yung tokwa. So kahit na tira-tira lang ang ulam namin ngayong linggo, walang espesyal, pero gusto namin na yung inuulam. So wala naman pong problema doon. Di ba ba? Ang importante po merong ulam, kahit mga tira-tira lang. Di po ba? Kumukulo na, haluin ko na para mainit ang lahat. Tapos, takpan ulit. Hahanguin ko na yan. Lalagay ko na sa isang lalagyan. Isang mangkok na lang naman yan dahil mga tira-tira na lang yan. Dito. Lalagay ko na lang siya dito sa isang mangkok na to. Tapos, ayun. Number 2 ulam namin yan. May paluto na rin itong kanin. So, malapit na talagang kumain. Hugasan ko na lang ito. Hahanguin, tapos hugasan ko na lang. Maigi kasing kulong-kulo kasi nga po galing sa ref. Sarap yung kulong-kulong. Tunay na mainit. Parang bagong luto. Ito po yung mga gulay na ibinibigay sa amin. Iniluto ko na pakbet. Kaya lang marami natira. So, ayan. Sayang kasi kung hindi ko lulutuin agad, baka masira yung gulay. De marami. Hindi naman namin naubo. So, ayan na po. Patayin na. Papatayin ko na po ang apoy at super kulo na. Baka ma-over na yung gulay.
ma-overcook naman. So, hahanguin ko na rin siya agad-agad kasi nga po ay iinitin ko naman yung adobo. Ang dami pa nito, oh. Daming gulay. Yun, ang dami pang gulay. Ayan ang aming number 2 ulam. Pakbit na tira-tira. Sabi ko lahat yan. Hirap lang pong sandukin. So, bubuhos ko na lang dito. Tapos, hugasan ko na muna to. Maghugas muna ako. So, ito naman na po ang ating iinitin. Sindahan ang apoy. Ayan. Ito naman na iinit ngayon. Itong ating adobo naman ang iinitin. Sayang pa rin po kasi yan. No? Isang ulaman pa rin namin yan. Di po ba? Initin. So, takpan ko lang din muna. Ayan na lang siya diyang uminit. Ito pong kanin namin na iyan na pwede napatay na rin. So, ito na lang hinihintay ang ating adobo at kami naman po'y kakain na pagkatapos ngayon. Maghahanda na rin po ako ng aming mga plato at ng pagkahango kainan na para man po masarap at mainit ang aming pagkain. Yan ang ating adobo. Ayan, adobong tuyo na. Tuyong-tuyo na talaga ang ating adobo. So, ilalagay ko na rin sa isang lalagyan at kami po ay kakain na. Ayan, kaunti na lang pala to pero sayang pa rin yan, di po ba? Pang ulam pa rin namin yan. Magandang araw po! So, ayan, kompleto na po ang ating mga tira-tirang ulam o pinagtagpo-tagpo. Ayan po yung pakbet, may sili pa yan. At ang ating tuyong adobo at syempre ang ating bagong lutong tokwa at sausawan. Ewan ko po kung umanghang yan. So, ayan na po ang aming ulam ngayong araw ng linggo. Hindi ganun ka-special kasi mga tira-tira lang. Pero ipagpapasalamat natin kasi mayroon tayong ulam. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na. Yung hindi pa po, please subscribe pa rin po. Mag-comment po kayo kung kayo po ba ay nagtitira rin. Yung mga tira po ba ninyong ulam ay napagtatagpo-tagpo nyo rin na ganyan. Ayan po kasi kami po madalas ay ganyan. Kapag po yung niluto ko'y marami, karaniwan po ay nagiging tira. So nilalagay ko talaga sa rep. Tokwa naman po, madalang akong bumili. Pag ako'y namalengke, bibili niyan kahit hindi ko palulutuin. So ayan, di naman po siya masira basta nasa rep. So itong aming paboritong adobo at pakbet. Yan na po ang pinagtagpo-tagpong ulam namin ngayong araw ng linggo. So, ayan na nga po, nainit na natin ang ating mga tira-tirang ulam, pinagtagpo-tagpo, at kami naman po ay kakain na. Maraming salamat po sa mga laging nanonood sa amin. Please subscribe, like, and share po. Huwag niyo po kalilimutang mag-subscribe. Thank you po sa mga nakasubscribe na at maraming salamat po sa mga laging nanonood. Bye!